Alam na po ninyo kung anong nangyari. Ang ginawa po nila ay pamumulitika sa ating bansa. Yan. Inuusik nila yung dating Pangulo ng ating Republika. Ang sabi ko po sa kanila, hindi po tayo ang dapat gumawa nito. Kung inaakala po natin na ang isang tao, maging yan ay managing presidente, kahit sino, kung naniniwala tayo na siya'y nagkasala sa batas, kailangan po nating tumaan sa mga patakaran ng ating batas. Alam mo kasi ang local government unit, meron kami sistema eh. May sistema talaga na itinuro ang DSWD mismo na how to really identify yung mga qualified beneficiaries ng mga AICS and AKAP programs. Pati na rin yung mga TUPAD programs. Dapat yan merong defined na parameters. Pero dito walang sharing of database. Nagkakaroon ng redundancy. What does that tell you? Kung walang sharing ng database? Isa lang yon. May tinatago sila kung sino yung mga beneficiaries nila. And I learned, nakita ko rin yung mga ebidensya na pinakita sa akin ng ibang mayors na may mga nabigyan ng mga barangay officials, nabigyan ng mga nasa DepEd, nabigyan din sa mga media. Is this the first time that it's happening or it's been happening for a while? Well, during the time of President Duterte, meron naman. Pero there's transparency. Hindi kami namumblema na makipag-converse sa mga agencies like the SWD, kung baka na-doble na. There are exchanges of data. Pero ngayon lang kami nagulat ako nawala talaga At kinonfront ko rin yung DSWD, ang sinabi sa akin, Privacy Act daw, might be a violation of Privacy Act. This is also one of the issues that I raised with Secretary Rex. Wait a minute. Violation of data privacy, pero constituents niyo yun Precisely. Kaya hindi ko nga makuha yung reason nila na it's a violation of the Privacy Act. And hindi ko, I don't really understand where is the violation there. Sa 20 days, konti na lang. So, ang sabi ni Senate President Escudero, babaguhin namin ang procedure para magkakaroon na lang ng judicial affidavit. Yes. Magandang morning sa ating lahat. Andito naman si Kuya Goods nagbabalik At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Pero bago ang lahat, batiin ko muna si Officer Dayaw. Magandang morning sa iyo. Happy Monday. Salamat sa iyo, Lodi At yun na nga. Eto, ipasok na natin yung mga usapin Kaso o supena, may supena na ho na dumating. Sana sagutin nga ito ng mga bakulaw. Ngayon, abangan natin kasi ngayon yung araw na hihahain itong criminal case laban dito sa mga bakulaw. Nabanggit yan ni Congressman Bebot o House Speaker Bebot at ngayon nga kasama si Atty. Topacio, Atty. Bondok, dadalhin ho yung kaso na yan, ihahain sa Quezon City. At alam nyo ba mga kasama, tapos na po ang laban dahil nagkaroon ho ng parang isang motor caravan o motorcade. Napakadami ho dumalo. At nagkaroon ng programa, ito na ho, tapos na po ang laban. Makikita nyo dito kung ano yung mga bagay-bagay na dapat nyo malaman. Pero siyempre, bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, like, share, samahan mo na subscribe. All gusto po tayo kaya i-like nyo yung video at i-share. Ito, ipasok natin si Robin patungkol dito sa pena. Dito sa vice cam, tama. Yung pagpirma na blanco, kailangan may managot. Hindi pwedeng Kita nyo marami na ho kaso laban sa kanila. 'Di ba? Dahil sa panggigipit nila sa ating BP Sara, lahat ho ng pwedeng mangyari bumabaligtad na ho sa kanila. Halos lahat sila kinamumunghian na ng mga taong bayan. Yan po ang mga nababasa nating comment. Eto na, ipasok na natin. Robin, ibalita mo na. Ipinadala na sa Kongreso at kay Romualdez ang subpoena na galing kay Atty. Vic Rodriguez. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kasi sumasagot ang Kongreso, ang Senado, sina BBM, patungkol sa nangyaring blankong bycam sa 2025 GAA. Non-extendable. Balik tayo sa totoong issue ng bansa, ang maanumalyang budget.
2025 national budget na sinasabi nagmarami bilang isang most corrupt budget in history. Ito kasi, interrupt na kita, Robin, sila ho, nililihis nila yung issue. Noong nalaman nila, nagkaroon na ng nagkaroon na ho ng kaso o sinampang reklamo, gumawa na ho ito ng kwento. Nagmadali sila, gusto na i-divert yung issue. Kaya nga sinasabi natin, wag ho kayo uto dito sa impeachment. Ang pokusan nyo, itong vice scam na ginagawa nila. 241 billion ang usapin dito, hindi basta-basta pera, hindi milyon. Insertion ang tawag dito, yan ang sabi ni Aling Marie. Pinasukan nila ng ganong amount na pinirmahan, paano nila napagtali yung usapin doon sa committee nila. Walang laman, sa vice scam, walang amount. Pagdating sa enroll bill, doon bumulusok yung 241 billion. Paano nangyari? Kwento nyo sa amin. Ipaliwanag nyo sa amin at magpaliwanag kayo dito sa hustisya. Ngayon, nakatanggap kayo ng subpena, harapin nyo. At alamin nyo, eto na, ang sinasabi ng taong bayan. Makinig kayo. Baka mamaya, kayo ang ma-impeach. Yung hula, nagkakatotoo na. Ang sabi doon sa hula, babae ang uupong presidente. Hindi matatapos ang termino, yan ang sabi sa hula. Ingat-ingat, baka magkatotoo ang hula, makulong ang 2 bakulaw kasama ang ilang bakulaw, at yung ibang bakulaw magliparan ng ibang bansa. Yan ang sabi ng ating mga kaibigan, lalong-lalo na si Roger. Tuloy. Supreme Court Philippines has already notified the Congress, House, and Senate of the Philippines and the Executive Secretary for them to comment on the petition filed by Attorney Vic Rodriguez and Isidro Ungab within 10 days from February 4 to February 14, which is non-extendable. Yan So may pa-Valentine's ang Korte Suprema sa Kongreso. Anong petsa na? Wala pa atang sumasagot. Huwag niyong baliwalain yan. Yan ay korte Baka mamaya magulat kayo. Punong-puno na kayo ng kaso. Eto pa, meron pang abogado na magaling. Hindi nyo ba alam? Naku po, mahirap magsalita. Talagang napakagaling na mga abogado to at magiging senador ito. Yan. At nagsalita rin si Ate Nene, no? Lalaban tayo. Pakisupport. Kung sana yung pangalan ni Ate Nene ay nandun na. Pakisupport po si Ate Nene. Kung nandun, supportahan nyo. At yung PDP line, huwag yung bibitawan. Ito ho ay ating paglalaban. Kasi ito ho ay dito yung mararamdaman yung tunay na pagbabago. Diba? Dati, Tatay Digong talagang may tunay na pagbabago. Ngayon dito may pagbabago. Ubos ang nagbago. Tuloy. At kay Bersamin, ano ang mangyayari kapag hindi sinagot ng respondents ang petitioners sa loob ng 10 days? Yan. If the respondents fail to answer within 10 days regarding the petition questioning the anomalies of the 2025 Philippine national budget and the blanks on the BICAM report, the petitioners may seek legal action or escalate the matter to the Supreme Court. Nako. The court may decide on the petition, potentially leading to a review of the budget and its alleged anomalies. Nako. It's worth noting that the Philippine Constitution grants the Supreme Court that power to review and decide on cases involving the constitutionality of laws, including the national budget. The respondent's failure to answer within the given time frame may be seen as a lack of transparency and accountability, which could further fuel public scrutiny and calls for action.
So once na-review ng Korte ang 2025 national budget, makikita ng Korte ang zero budget ng PhilHealth, which will explain to Judge Javier's statement about the bankruptcy of PhilHealth. Makikita din ang hindi pag-priority sa pondo ng DepEd Philippines at mga bilyones na idinagdag sa mga pondo ng House of Representatives, Office of the President at DPWH. Baka nga ma-uphold, let's borrow the word of Juan Ponce Enrile, ang Korte, pagparehong na-review ang NEP at GAA 2025. And as per Attorney Rodriguez, ay nag-file na din sila ng motion sa Korte to issue a subpoena duces tecum para mailabas ang enrolled bill or the final GAB or General Appropriations Bill. Alam nyo kasi hanggang ngayon hindi nila nilalabas yung enroll bill. Yan ang problema. Diba? Swerte na lang at nakakuha ng record si Congressman Ungab. Nakakuha rin ng record itong mga nagsiamin ng mga representative at ito si Kimbo. Di ba nga nagpasalamat pa nga si House Speaker Bebot, former House Speaker Bebot kay Kimbo dahil umamin ka na may blanco. Dahil kung hindi siya umamin, hindi mapagtatakpan pa rin. Eh ngayon, inamin. Anong gagawin? Di ba? Huli na ang isda sa bibig. Kaya matindi ho ang usapin na ito. Ngayon, pilit nilang tinatago yung enroll bill o yung GAB. Eh kasi, doon talaga mapapatunayan na merong insertion. Di umano na nangyari. Bantakin mo, walang laman doon, blanco doon sa buy scam. Tapos yung pinirmahan na mayroong 241 billion aprobado at pirmado. Ano meron? Di may sabuatan daw di umano, sabi ni Jessica dito. Kuya Goods, totoo yan. Dahil kung hindi nila ginawa ng hocus-pocus yan, yung katunayan yan, walang magkakaroon ng anomalya. Meron nahulit, nabuko. 241 billion, pinasok nila. Para saan? Wow, laking pera. Diba? Yan ho. Tapos may nagpatunay pa. Talagang ginagawa nila ng paraan. Binubusalan nila yung mga representative. Pasalamat na lang tayo. Meron pang ilang mga kongresista na hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara. Pero doon sa mga nagsipirma at nagsiamin, salamat. At alam na ng taong bayan ang totoo yung kulay. Diyan lang tayo. Stick lang tayo dito sa issue na yan. Huwag natin pakakawalan yan. Mga kasama. Tuloy natin to. Hindi. Pag-usapan na natin yung ano. Oo. Sabi dito, Carpio, pwedeng utusan ng Senado. Supreme Court, hindi pwedeng utusan ang Senado. Ano daw? Tingnan natin. Supreme Court, hindi pwedeng utusan ng Senado? Bakit? Oo, ang tanong natin, ito, paliwanag niya dito, kailangan maintindihan natin bakit hindi pwede utusan ng Senado. Pagpapatawag ng special session ng Kongreso ang isa sa nakikita ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na solusyon para matalakay ang nakaambang impeachment trial para Duterte. So matagal yun, 10 calendar days. So talagang maiwan dyan sa 20 days, konti na lang. So ang sabi ni Senate President Escudero, babaguhin namin ang prosedur. Sinabi sa Saligang Batas. Yun pala maliwanag, no? Hindi pwedeng utusan ng Korte Suprema na madaliin, o halimbawa, Korte ako. O sige, kayo mga senador, gawin nyo. Hindi pala, bawal pala yun. So, merong batas, ayon sa 1987 Constitution, Article, 11, Accountability of the Public Official, Section 3, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed, trial by the Senate shall forthwith proceed. Walang pakialam yung ang tawag nito, Supreme Court. At siyempre, dapat hindi rin pakialaman to kung sino nakaupo ngayon. Huwag mong gawing, lakas yung kapangyarihan mo ngayon, na alam naman natin na nagbigay sa iyo niyan ay mga Duterte. Aminin natin, sorbet tayo mga kasama. Naniniwala ba kayo nang dahil lang kay Tatay Digong at kay BP Sara, nanalo itong mga nakaupo ngayon? At ang yayabang nila. Isipin nyo. Ibang klase. Kaya may... tuloy na natin ito. Mamaya natin pag-usapan yan. Meron ako bibigay na slide sa inyo. Talagang, merong mensahe
Si BP Sara, ha? Talagang matindi, ha? Tuloy. Na kailangang gitisin agad ng Senado ang verified complaint ni Attorney Attorney Carpio, ang sabi niya, paliwanag ni Attorney Makalintal, oo, hindi na ikikirid ng bagong Senado kasi talo na nga yung mga iba eh. Oo, ang uupo mga senador ay PDP line lahat. Wag niyo kakalilimutan, mga kasama PDP line na. At ipasok niyo si Senador Marcoleta, kasama pala si PDP si Senador si Attorney Vic, wag niyo kakalimutan si Dr. Richard Mata. Wag niyo kakalimutan. Si Dr. Richard Mata po ay tsuhin ni Senador Bongo. Bibigyan ko lang kayo ng isang magandang balita. So, kasama natin yan, kasanggaan natin yan si Dr. Mata sa pagdating sa mga hospital, mga hospitalization, mga health, malaking bagay ho yan dahil baka ipaglaban niya na mawala na ng bayad itong mga gamot-gamot na yan, mga bayaran sa di ba? Mapababa, bayaran mo na 5 piso, di ayos na. Kasi alam niyo mga kasama, ito lang ha, may pasok lang natin para medyo maganda-ganda usapan natin. Pag mababa ang bayarin sa ospital at minsan wala ng bayad, makakaluwag-luwag ang ating kababayan, no? Parang sa ibang bansa, gobyerno ang nagbabayad lahat ng gastusin ng tao sa mga hospital bill at mga gamot. Dito sana gawin. Dahil andyan si Doc Mata, Doc Mata, ipasa mo yung bill na yan para panalo ang mga Pilipino. Ang pangalawang Pangulo para madaliin o ipagpaliban ang impeachment trial dahil sa kanya. Harding Delgado, ABS-CBN. Oo. Hindi naman pala special bakit pa pag-uusapan nyo? Yun lang ang sabi dito. Ito. Matakot na sila rito, mga kasama. Ibang klase na ho ito, Tapos na po ang laban. Pagdating dito, pag napanood nyo, kayo bahala kayo. Kung hindi kayo naniniwala, basta ako, naniniwala ko. Ang laban ni Senador Marcoleta, tapos na. Ang ilalaban na lang natin, yung ibang PDP line. Pero pagdating dito kay Senador Marcoleta at Attorney Vic Rodriguez, tapos na ho ang laban. Pero gusto ko, lahat ng PDP line at si Doc Mata, huwag niyong pababayaan. Lista nyo. Para mas maganda. Babanggitin ko ho ay yung mga, sana nandito yung iba-ibang party list. Yung party list ng PPP party list. Tandaan nyo Duterte party list, Panaw party list, Sagip party list, at syempre yung party list ni Belica. At ito yung mga partido baka mamaya nakakalimutan nyo si Attorney JB Hinlo, number 30. Salvador Philip, si Kaipe, number 58. Senador Marcoleta, number 38. Senador Jimmy Bondoc, number 10. Senador Lambino Raul, number 34. At Senador Bongo, siyempre alam naman natin, number 28. Si Pastor Kibuloy, Senador Pastor Kibuloy, number 53. At Senador Bato de la Rosa, number 22. At si Doc Mata, hindi ko alam kung anong number ni Doc Mata, at si Attorney Vic Rodriguez. Di ba? Yung dalawa, kayo na humamili pero huwag kayong magsasama ng kalaban. Kung gusto nyo, yung mga tumatakbo na medyo nakadikit kay Tatay Digong, yun. Huwag ho kayo magsasalpak ng kalaban para yung impeachment matapos na yan. Eto na, papakita ko na sa inyo. Ang presyo ng bilihin sa ating bansa. Sapagkat ito ang pangunahin na problema ng ating mga kababayan. Pero hindi po ganun ang nangyari. Gumawa sila ng isang napakalaking komite, kung tawagin nila Quadcom. 4 na hiwa-hiwalay na komite na ginawa nilang isa para palakasin, para maging influential
ang buong akala ko ay haharapin namin ang napakaraming hamon na kinakaharap ng ating bansa. Ang nangyari, hindi po ganon. Alam na po ninyo kung anong nangyari. Ang ginawa po nila ay pamumulitika sa ating bansa. Yan. Inuusig nila yung dating Pangulo ng ating Republika. Ang sabi ko po sa kanila, hindi po tayo ang dapat gumawa nito. Kung inaakala po natin na ang isang tao, maging yan ay managing presidente, kahit sino, kung naniniwala tayo na siya'y nagkasala sa batas, kailangan po nating tumaan sa mga patakaran ng ating batas. Dapat po pumunta kayo sa piskalya. Ang piskalya po ay bukas. Yan po ang patakaran. Meron po tayong mga korte. Yan po ang patakaran para usigin, asuntuhin kung sino man ang nagkasala. Sapagkat ang Kongreso po ay hindi piskalya. Yan po yung sinasabi ko sa kanila. Ang Kongreso po ay hindi hukuman. Nagpasikat po silang lahat sapagkat pamumulitika ang inuuna nila. Yan. Tapos na po ang laban ni Senador Marcoleta. Ha? Talagang yung motorcade nila talagang ang dami ho. Hindi ko na lang pakita dito dahil nasa ibang ang tawag dito, nalilito tuloy ako dahil merong usapin dito, Kwentong Bayan, Baguio, Mayor Benji Magalong. Merong interview siya dito, kapapasok lang, ibang klase ho to. Gusto ko maipakita sa inyo kung ano yung usapin dito. Maganda to. Itong usapin na to. Ipasok na natin ha. Yes, I could. But you chose to speak against it. Bakit? Yeah. Well, it's not the right thing to do. Alam mo, kasi pag pinapaasa mo lang ang mga tao, lagi na lang ayuda, tatama rin na yan. Yeah. At the way it is being administered, mali rin. Isipin mo, walang transparency, wala rin accountability. The local government is not even informed kung sino yung mga binibigyan. And I've heard from some other mayors as well, because we have a group of mayors who believes in good governance. They have been reporting now the SWD, because they were given instructions by congressmen na they will not share their database with the local government unit. Alam mo kasi ang local government unit, meron kami sistema eh. May sistema talaga na itinuro ang DSWD mismo na how to really identify yung mga qualified beneficiaries ng mga AICS and ACAP programs. Pati na rin yung mga TUPAD programs. Dapat yan merong defined na parameters. Pero dito walang sharing of database. Nagkakaroon ng redundancy. What does that tell you? Kung walang sharing ng database? Isa lang yon. May tinatago sila kung sino yung mga beneficiaries nila. And I learned, nakita ko rin yung mga ebidensya na pinakita sa akin ng ibang mayors na may mga nabigyan ng mga barangay officials, nabigyan ng mga nasa DepEd, nabigyan din sa mga media. So ibig sabihin, they were not qualified. Instead, grabe, most probably, media? Most likely, media, bibigyan nyo ng ayuda? Bang klase. Sa bagay, ganyan ang kalakaran nila eh. Ano magagawa dyan? Para bumango ang pangalan nila, kahit anong gawin nilang bango-bango-bango sa pera, ilulubog sila ng kabahuan nila, kabulukan nila. Tuloy. Are supporters. Supporters of politicians. Paulit-ulit na nabibigyan. Kaya ayaw nilang ipakita. Kasi paulit-ulit na nabibigyan. Kaya nakakalungkot isipin na ganun pala yun. But the fact remains, Mayor, that a lot of our people need help. Yes. And for some, it's just that one break, one lifeline can make all the difference. Pero kapag boto naman at utang na loob ang kapalit, anong mangyayari? Pwede ka bang magbigay ng tulong na hindi boto or utang na loob ang kapalit? That is precisely what is happening, Carmina. Pagbigay, gusto nilang ipaalam sa tao na ako ang nagbigay niyan. Galing sa akin yung pera, kaya ang utang na loob mo sa akin. Yun ang gusto nilang i-insinuate sa tao. Instead of telling the people na this money, you don't even have to thank me. Kasi this money actually came from you. These are the taxes that you have been paying and we're just returning it back. So you don't have to thank us. Instead, you should thank the person behind you, beside you, and tell them, thank you for paying your taxes. But they're not doing it. That's the way we do it, Carmina, sa local government. Sa akin, sa Baguio, that's the way I do it. Pero sila, hindi.
Gusto nila, sila yung nagbibigay ng pera. Hawak-hawak na yung pera, bibigyan nila yan. Utang na loob mo, parang utang na loob mo sa kanila. At ang masama pa, sisiguraduhin nila na kukunin nila yung dalawa. Aside from yung nag-fill up ka na ng form, merong 2 important na information na gusto nilang makita sa bawat nabibigyan nila. Full name mo, and of course, your cell phone number. Tapos? At yun na yun. Yun yung mga text brigade na yun. Text brigade na nila yun. No? Tapos, anong guarantee na nasusunod talaga yung proseso na dapat ang isang beneficiary, dapat every 3 months kung sakasakali man. Nagkakadoble-doble nga, di ba? Tapos, kung sabay-sabay pa na nag-release ng AKAP, MAIP, o kaya AKAP at TUPAD at AIX, namomblema yung mga agencies kasi baka magdoble-doble. So, nagkakaroon pa sila ng interagency meeting. Kinakwento mismo sa akin to na mga personnel from the agencies, na national agencies of government na, sir, kailan mag-usap-usap kami kasi pag no-doble sir yun sa amin kasi sobra-sobra sir na dumating ang suporta. Ganun na nangyayari. And one particular individual, staff, even mentioned to me na allegedly, sabi sa kanila is, basta ang listahan galing dun sa congressman, no question asked na yan. Silent na lang kayo dyan. What's wrong with that? Ito, completely wrong. Ibig sabihin, walang transparency. Bakit ayaw? Bakit silent? But allegedly. Mayor, you're on your second term, yes, right? As City Mayor of Baguio. Ito ba yung kauna-unahang pagkakataon na ganito yung nangyari? Na biglang nawalan ng transparency, biglang dumadaan lahat sa politiko. Is this the first time that it's happening or it's been happening for a while? Well, during the time of President Duterte, meron naman. Pero there's transparency. Hindi kami namamblema na makipag-converse sa mga agencies like this, WD, kung baka na-doble na. There are exchanges of data. Pero ngayon lang kami nagulat ako nawala talaga At kinonfront ko rin yung DSWD, ang sinabi sa akin, Privacy Act daw, by the violation of Privacy Act. This is also one of the issues that I raised with Secretary Rex. Wait a minute. Violation of data privacy, pero constituents niyo yun Precisely. Kaya hindi ko nga makuha yung reason nila na it's a violation of the Privacy Act. And hindi ko, I don't really understand where's the violation there. Ang intention lang naman namin is wag lang magdoble, wala lang redundancy. Pero for some reason, yun ang pinaka-convenient na nila Convenient na reason nila. And this is also a matter that I've already referred to the no less than Secretary Rex. At binanggit niya sa akin na it's a privacy issue. So hindi ko na lang pinasyon kasi alam mo naman na-pressure din si Secretary Rex. Alam mo si Secretary Rex talagang probably one of the best secretaries na nakita ko rin. Pero nakatali rin siguro yung kamay niya kaya hindi rin siya gaano makapag-desisyon na maayos. Ikaw, Mayor, you've never come across as someone na nakatali, nakaipit. Of course, may mga question before, pero parang you would always speak your mind out. You would always say what you want to say. Recently, may sinabi ka, sabi mo si Speaker Martin Romualdez, in so many words, nagpapamudmud ng pera, nagaling sa pondo for social programs, for aid programs. No? Sabi naman ni Congressman Mark Go, hindi totoo yung mga sinasabi mo. So my question is, why should we believe you and not Congressman Mark Go? Alam mo, may nagsisinungaling dito. Pero siguradong hindi ako nagsisinungaling. Why? Because very reliable yung sources ko I've been with the Philippine National Police, I've been with CIDG, and I know how to evaluate my information. At kung reliability lang pag-usapan at credibility, siguro very reliable yung mga information. Kung minsan nga, kinokorek pa nga ako ng mga informant ko na hindi ganun, ganito yan. So talagang ilang beses ko na yan na binalidate. Kaya, alam mo, kung pag-aaralan mo lang yung unang salita ni Congressman Marco na sinasabi niya na wag na lang politikahin, suportahan na lang. Ibig sabihin niya, hindi totoo, di ba? Totoo. Saka bigla na lang siya nagsalita uli na hindi totoo yan 777. Well, totoo yan kasi lumabas na ho yan sa bibig ng mga bakulaw. Sa kalokohan. Lumabas yan. Doon sa taga Mindanao na puti yung buhok na matanda. Lumabas yan. Dadagdagan pa nga Diba? Meron pa dun isa. Taga Davao. Oo. Trinidor si BP Sara. Dadagdagan pa raw. Kaya totoo lahat ng sinasabi nito ni Mayor Magalong. At ngayon, tingnan natin. Alam na natin na ngangati ilong ko, sorry. Marami na hong galit dito sa mga bakulaw na ito. Kaya magaling yung pagbunyag
ni Mayor Magalong dito. Believe kami sa iyo, ang tapang ni Mayor. Biruin mo, hinarap niya, yung lulong, na bakulaw, siniwalat niya. At ito yung abangan natin video. Gusto ko to eh. Sino? Ano pangalan siya? The moon and the stars. Sino? Ayan na, hanggang sa muli mga kasama. Mamaya abangan nyo yung upload natin ha. Bye-bye.